Christine, promises are meant to be broken. Tinitigan ko naman siya sa kanyang mga mugtong mata na katulad rin ng mga mata ko ngayon. Ang kaibahan nga lang ay wala ng luha ang mga mata niya, samantalang sa akin ay patuloy pa rin bumubuhos. No, a promise is meant to be fulfilled and not at all to be broken. You shouldn't make any promises that you can't fulfill. Sumbat ko sa kanya at hindi pa rin tinatanggal ang pagkatitig ko rito. You're right. I shouldn't make any promises that I can't fulfill. Tugon naman niya at nilalabanan rin ang pagkatitig ko sa mga mata niya. And I'm sorry for breaking my promises. Dagdag pa niya, nakita ko naman ang agad niyang pagtayo. Kaya agad ko ring hinawakan ang kanyang kamay. Please, don't leave me. I am tired of those person who stays temporarily. Pagmamakaawa ko sa kanya. Ngunit, agad niya lang tinanggal ang kamay ko. I'm so sorry, Christine. Saad pa niya at tumalikod na sa akin at saka naglakad papalayo. Gusto ko man siyang pigilan, ngunit naubos na ang lakas ko, lalo na sa mga katagang binitawan niya para sa akin. Kaya naman heto ako ngayon, nakatayo at pinapanood siyang naglalakad papalayo sa akin. Naramdaman ko naman ang panghihina sa mga tuhod ko. Kaya bago pa ako matumba rito, ay agad ko nang binuksan ang kotse ko upang makaupo. Oh my gosh! Who are you? Sigaw ko nang makita kong may natutulog sa driver's seat ng kotse ko. Nakita ko naman ang dahan-dahang pagmulat ng kanyang mga mata. Natapos na ba ang maladrama niyong eksena, ma'am? Ihahatid na ba kita? Pag-iiba naman niya sa usapan. Sino ka ba? Inis kong singhal sa kanya. Oh, eto ang panyo, ma'am. Punasan mo muna yung mukha mo. Utos naman niya sa akin at hindi pa rin sinasagot ang aking tanong. Sino ka nga? Sigaw ko na sa kanya. Alam na nga niyang malungkot ako ngayon, ginagalit pa niya ako. First of all, ma'am, hindi ako sinuka. Ineri ako ng ina ko. Second, kunin mo munang panyong inaabot ko sa iyo at punasan ang luha mo. Third, gawin mo muna ang pang-second bago ko sagutin ang tanong mo. Saad naman niya. Inis na ako sa kanya, pero pinipigilan ko lang. Kaya kinuha ko na lang ang panyo niya kaysa makipag-argumento pa sa lalaking to. Habang pinupunasan ko ang luha sa mukha ko ay napapansin ko naman ang panunood niya sa ginagawa ko. Oh, sayo na! Inis kong singhal at binibigay na sa kanya yung panyo niya. Ngayon, sagutin mo ng tanong ko. Utos ko naman sa kanya. I'm Agent Mark and I'll be your cute bodyguard now and forever. Tugon naman niya at ngumiti pa sa akin. Nakita ko naman ang malalim niyang dimple na mas lalong dumagdag sa kapugian niya. Ma'am, huwag kang tumitig ng ganyan. May asawa na po ako. Agad namang tumaas ang kilay ko. Asa ka namang gusto kita. Kita mo ba yung lalaking kasama ko kanina? Tanong ko at tumango naman siya. Siya lang naman ang lalaking pinakamamahal ko ng sobra. Dagdag ko pa at binuksan na ang pintuan ng kotse sa likod saka ako umupo roon. Ihatid mo na ako sa kondo. Gusto ko na magpahinga. Utos ko sa kanya. Masusunod po, ma'am. Naramdaman ko naman ang pag-andar ng kotse. Kaya naman tinuon ko na lang ang tingin ko sa gilid ng kotse. Bigla ko namang naaalala ang mga katagang sinabi niya sa akin kanina. Mga katagang masakit sa pandinig at mas lalo na sa dibdib. Layo ng iniisip mo, mama. Siguro, napakalayo na nang narating ng isip mo. Singhal naman ni Mark.
na ikinagulat at ikinatigil ng mga iniisip ko. Nakarating na nga ako sa sementeryo Bala ko ngang isama ka at ilibing doon. Sarkastiko ko namang sagot sa kanya. Nakita ko naman ang paglungkot sa mata niya dahil kita ko ang mukha niya sa salamin sa harapan. Sana nga po, mailibing na ako upang makasama ko na ang taong mahal ko. Dahil nalulungkot na siguro siya dahil wala ako sa tabi niya. Anas naman niya na ikinagulat ko. Kasal ka, diba? Seryoso ko namang tanong sa kanya. Yes, ma'am. Kung hindi ba ako kasal, may balak kang pakasalan ako? Hahaha. Biro naman niya, ngunit kita ko pa rin sa salamin ang lungkot sa mga mata niya. Asa ka pa. Si Jeff lang ang pakakasalan ko, sagot ko naman. So, kasal ka, pero patay na siya? Tanong ko pa. Patay na patay sa akin? Biro pa niya. Gusto ko sanang magalit sa kanya dahil sa pagbibiro niya pero hindi ko kaya, lalo na at nakikita ko sa mga mata niya na malungkot siya. Sagutin mo naman ng maayos. Mahina kong saad. Ayaw ko kasing lakasan ang boses ko at baka maisip niyang galit ako. Oo, matagal na siyang patay. Pinakasalan ko siya bago siya mamatay sa sakit na cancer. Tugon naman niya. Hindi naman nakataka sa paningin ko ang luhang pinahid niya. I'm sorry for asking. Paghingi ko naman sa kanya ng tawad sa kaagad na niyuko ang ulo ko. Ayos lang, ma'am. Mabuti nga at may pinagsabihan akong ibang tao. Kaysa naman kinikimkim ko lang ito para sa sarili ko. Condolence pala sa'yo. Condolence rin sa'yo, ma'am. Napatingin naman ako sa kanya at napataas ang kilay ko. Condolence sa akin? Para saan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Condolence para sa patay mong puso. Hahaha. Pagbibiro naman niya. Maaawa pa sana ako sa kanya kanina pero mas nanaig na ngayon ang pagkainis ko sa lalaking ito. Ang galing mong magbiro, ano? Tawa ka rin ng tawa kahit nakikita naman sa iyong mga mata na nasasaktan ka. Inis ko namang saad sa kanya. Ganun talaga, ma'am. Kailangan mong itago yung sakit sa pamamagitan ng pagtawa. Seryoso niyang tugon sa akin. Ewan ko sa'yo, ang drama mo. Tingnan mo, lagpas na rito ang kondo ko. Pag-iiba ko naman sa usapan. Hay, nako, balik na lang tayo, ma'am. Sagot naman niya at bigla niyang niliko pabalik ang kotse. Sana, bumalik na rin siya sa'yo. Biro ko naman sa kanya pero nakita ko naman ang agad niyang pagsiseryoso. Malabo na siyang bumalik, saad naman niya. Pero sana si Jeff yung bumalik sa'yo, hahaha. Pagbibiro naman agad niya. Sana nga bumalik siya. Tapos sana pagbalik niya ay may dala siyang pasalubong. Tugon ko. Parehas naman kaming natawa sa sinabi ko. Ngunit napalitan naman ng pag-iyak ang pagtawa ko dahil bigla kong naalala yung mga masasakit na sinasabi sa akin ni Jeff. Ma'am! Tumingin naman ako sa kanya. Ano ba? Kanina ka pa ma'am ng ma'am sa akin, ha? Alam mong broken ako ngayon. Inis kong sumbat sa kanya dahil kanina pa siya nangungulit sa akin mula nang makarating kami rito sa kondo. Gutom na ako. Tugon naman niya at nagpakyut pa sa harapan ko. Di, kumain ka. Maraming pwedeng lutuin dyan sa kusina. Tsaka huwag kang magpakyut, nasusuka ako sa mukha mo. Nagkamot naman siya ng kanyang batok. Kasi ma'am, hindi ako marunong magluto. Kung hindi ka marunong, mamamatay ka na lang sa gutom. Pasigaw na sagot ko sa kanya. Bahala ka. Tatawagin ko yung asawa ko at sasabihin ko na multuhin ka. Pagbabanta naman niya sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Tatawagan? May cellphone ba siya sa langit? Piluso po kong sagot sa kanya. Ewan ko sa'yo, ma'am. Bahala ka. Pag ako namatay sa gutom dito, ikaw ang una kong mumultuhin.
Banat niya ulit sa akin. Alam mo, ang daldal mo, singhal ko sa kanya. Ma'am, bigyan mo ako ng pagkain at tatahimik ako. Sagot naman niya at ngumiti pa sa akin. Nakita ko tuloy ang malalim niyang dimple. Bahala kang maghanap ng pagkain mo. Si Jeff nga, nilulutuan pa ako tapos ika. Naputol naman ang dapat kong sabihin nang sumabat agad si Mark. Ma'am, hindi po ako si Agent Jeff, kaya hindi kita kayang lutuan. Dahil ako po ay si Agent Mark, ang pinaka-cute na agent. Mayabang naman niyang saad. Mas cute pa sa'yo si Brownie. Ikumpara mo yung mukha mo sa kanya. Tugon ko naman at nilapitan si Brownie na nakadapa sa sahig. Aso yan ni Agent Jeff? Bakit hindi niya sinama? Nakapagtatakang tanong sa akin ni Mark. Ewan ko, bakit akong tinatanong mo? Hindi naman ako si Jeff. Sarkastiko ko namang sagot sa kanya. Oo nga no, sambit naman niya. Hay nako, bahala ka sa buhay mo, matutulog na ako. Singhal ko at akmang papasok na sa kwarto. Kaso, nagsalita ulit siya na ikinatigil ko.